Hello po sa inyong lahat. Should we begin na po ba, Little Shepherds? Alright, okay, we will begin na. Huh! Oo, talaga. Okay, so, before we begin, let us start things off with a prayer. Okay, let's bow down our heads, close our eyes, and feel the presence of our Lord Jesus Christ. Lord God, maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord God, for guiding us, for protecting us po, Lord God, for giving us the strength, energy, Lord God, sa araw na ito. Thank you so much po, Lord God, for giving us time po, Lord God, na mag-gather po, Lord God, to just praise you, to thank you, to glorify po you, Lord God. I ask po, Lord God, and I pray, Lord God, na bigyan niyo po kaming lahat ng maganda at stable internet po, Lord God, na naway bigyan niyo rin po kami ng confidence, ng comfortability to speak po, Lord God, at i-share po namin sa lahat kung ano po ang ipinagpapasalamat po namin sa inyo, Lord God. And yun po, Lord God, just pray po, Lord God, na we also ask po, Lord God, that you join us po, Lord God, sa aming Google Meet na ito po, Lord God, and that you bless us po, Lord God. This is all that we ask for and all that we pray for in the mighty name of Jesus Christ, the power of the Holy Spirit. Amen. Yay! Okay. So, alam nyo, hindi ko alam. It's my second time doing this, but I'm still kinakabahan. And that's okay. It's okay. Hindi naman kayo nangangagat, di ba po? Okay, so ito na nga. So, first things first. Ano ba? Paano ba mag-next? Yan! Okay! So, kasi, pansin ko, maraming ina-add na bagong members si Little Shepherds dun sa GC eh. So, like, baka yung iba sa inyo dyan, hindi ako naaabutan kapag sumasama ako sa like Bible study. So, mapakilala muna ako. Hi! I'm Kirsten, and I am 16 years old. I think last year pa ako naging member ng Little Shepherds community, pero nito na lang ako naging active, yun. Pero yes, at least active na ako. Yun. Okay. So, bago ko po kayo ipag-share ng inyong pinagpapasalamat kay God, ako muna. Okay? Ako muna. Okay? So, yun. Bago ko i-share yung pinagpapasalamat ko, yes, may Bible verse po muna tayo. Okay, so ang Bible verse po na aking i-share ay ang mumula sa Ezekiel chapter 32, verse 26. Sabi dito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. So, upon reflecting, isa sa mga pinaka-pinagpapasalamat ko kay God is for being patient sa akin throughout our whole journey together. Kasi, napakabagal po ng, let's say, naging progress ko. And there once was a time na like, yes, super close pa ako kay God. And then nung nag-hit yung pandemic, bigla pong nawala yung contact ko with Him. And like, parang I started to forget Him na. And that made me feel super duper whooper scared talaga. Kasi hindi ko na nakikilala yung sarili ko. Parang I was losing myself. And parang nawawala na talaga ako ng pake sa mga bagay-bagay. I was afraid na I was doing blasphemy. Pero looking at it now, hindi ko na-commit yung blasphemy. Kasi kung na-commit ko yung blasphemy, di sana wala talaga akong pake, di ba? Pero yun. So, I started praying to God talaga. Na like, araw-araw. Like, Lord, please give me a new heart. Give me a new heart, Lord God. Kasi parang, sa pakiramdam ko, ang tigas-tigas na ng puso ko eh. Parang bato na siya, walang nararamdaman, ganun. And then one day, pagkagising ko, inopen ko yung, alam mo yung Bible app, oo. And then doon, may daily verses siya, ganun. Alam niyo kung ano yung lumabas? Ito, lumang phone ko to eh. At ito ay, actually last year to. April 9, 2024. Yan. Hindi niya makita kasi wow, grabe ang liwanag. Basta, yun. Ito, in-screenshot ko pa talaga siya. Kasi sabi ko, wow, Lord, nakikinig ka pala sa akin. Ganun. Kasi natatakot ako. I mean,
ilang araw na akong hindi, actually hindi lang siya araw. Yun, grabe, sobrang tagal ko nang nagpe-pray, Lord God. Tapos natatakot ako na baka hindi na nakikinig sa akin si God. Na like, parang, no, you hurt me too much. Ala, you hurt me too much, dear. No more. Ganon. Pero yun, ganon. And after nun, in a way, it, things weren't still going, things weren't, okay. It wasn't going smoothly pa rin, as smoothly pa rin. Ganon. And like, parang sabi ko, ay ganun, nangyari. Akala ko ito na yun eh, ganun. Pero looking at it now, hindi man siya agad-agarang boogs change. Pakonti-konti siyang nagbabago. Hindi ko lang napansin kasi it was step by step by step. Kasi yun, God works little by little. So ayun, if you're praying for something right now, ano man yan, maybe it's already on the way, di ba? Maybe it's already happening. Hindi mo lang napapansin kasi ang liit ng mga hakbang. Pero gumagalaw si Lord. So, ayun. So, ayun. And looking at myself now, wow, Lord God, grabe. Praise you, praise God. Ayun. Hindi man ako masasabi kong nandito na, pero I'm getting there talaga. And sobra siyang nakaka-inspire. And kung titingnan ko talaga yung sarili ko noon, like, wow, grabe. Yun. So, yun. I thank God talaga for His patience and for guiding me talaga papunta sa posisyon na to right now. Tamo, nagsishare na ako sa inyo ngayon, di ba? Like, wow, that's so amazing. Yun, praise God. So, yun. I am reminded na walang hopeless case kay God and that He can still make something beautiful out of our brokenness. And He can still give you a new heart no matter how many times it's been hardened. Ayun. So, ayun lamang po. Okay. So, I will shut up na. And sana may natutunan po kayo. So, it's your turn, guys. What do you thank God for? So, pwede po kayong mag-type sa chat box. Pwede po kayong mag-raise hand, mag-open mic. And yes, I will listen. Go po. Go, ate. Hi, hi, hi. Paano Hello. Hello. Naririnig ba ako? Parang wala. Ay, yes. Ang dami kong ipapag-thank you. Una sa lahat, syempre sa life na in-entrust sa atin ni Lord. Tapos sa pagpo-provide sa needs namin. Tapos somehow, nung nakabalik ako sa work, may mga times na parang feeling ko hindi ko kaya yung mga task. Pero basta nag-pray ako before doing yung work. Tapos, natatapos siya ng maayos. So, kaya thankful kay Lord. Siyempre, yung wisdom naman ang gagaling sa Kanya. And somehow ngayong araw, binalik na sa akin yung Bible ko. Kasi ang tagal, sobrang tagal na kinip lang ng family ko sa akin. So, praise God at binalik na nila yung Bible ko. So, parang more time kay Papa God. Tapos, sa health din, gumaling na din ako sa matagal kong ubo at saka sipon, fever, trangkaso. So, thankful kay Lord for healing at saka sa iba pang mga medications ko na nagiging effective naman para sa akin. Ayun. Thank you, Lord, sa life, sa family, sa lahat-lahat. So, to God be the glory. In Jesus' name. yan. Thank you so much po, ate, for sharing. And yes, I hope patuloy-tuloy po yung good things that comes into your life. Good luck. Good luck. Good luck po sa inyong work. And yes, keep fighting. Woo! Sino to? Napalakpak. Hi, gusto niyo po mag-share? Share kayo! Kuya MJ. Ate MJ. Wait, hindi ko makita eh. Sige, no pressure. Mag-isip mo na kayo dyan. Go. Kaya tinatawanan ako. Share na kayo. Okay, I will read. Okay. Sabi po ni Kuya Raymond Dexter Binluan, I thank God for His healing. Magto 2 weeks nang may sakit ang aking fam at ako, kaya nag-worry na kami na baka maging malala ito.
Thank God kasi lumalakas na kaming lahat. Nakakagawa na kami ng mga physical work. Dagdag din sa pasasalamat na hindi umabot sa point na gumastos kami ng yes, praise God. Uso po ngayon ng influenza. So stay strong po sa ating lahat. Praying for the healing of everyone. Praying that God gives you a strong immune system and everything. Yun. Yun. Sabi naman ni Little Shepherds, ako, I'm thankful for all the struggles and trials na mas napapalapit kay Lord. Mas nakakalapit sa akin kay Lord. Yes, so true po. Opo. Mm-mm. Ay, oo, yun. Oh, okay. Ito, di ba tinanong ko kanina kung ano yung favorite niyong song? This past few days kasi may isang song na repeat ng repeat sa utak ko. Nabubulol na ako. Which is yung Oh, come to the altar ba yun? Yung, oh, come to the altar. Kaya naisip kong i-share tong Ezekiel 36:26. Yun, kasi parang, yun, dun din talaga nagsimula lahat. Like, yung panunumbalik ko kay Lord God, ganun. And yeah, life has been so much better when I decided to let God in sa buhay ko. Yun, hindi man siya naging perfecto, nagkaka-problem pa rin ako. Pero yung mga problemang nafe-face ko, mas nakakayanan ko because nandyan si God. Yes! Oh, amen. Praise God. Yun. Yes! Kuya MJ, Ate MJ, mag-share ka na. You know, like, this is God calling you. Joke lang, no pressure. Sige, sige lang. Pero thank you po for reacting. Yes. Natatawa ako kasi Ay, sabi mo, Kuya MJ. may Pero, nagsalita na siya. Okay, sorry po, ito na. yeah, yeah, I thank God. What do I thank God for? So, yes, that's one na gusto kong ipagpasalamat sa God na birthday ko nung mga isang araw. Salamat sa Lord kasi looking back sa buhay ko ngayon, compare sa buhay ko noon, ah, napapawaw ka na lang sa God kasi how do I even deserve this kind of life, this kind of work? Um, to be really specific is yung work from home nga na lagi ka namang pinapagpasalamat kasi there comes a time na nauna bago pa yung yung outbreak nitong flu, nagkasakit ako as in nauna yun sa throat eh, ubo lang. Tapos biglang kinabukasan, ano na siya, parang flu na siya, ganun. Nauna ako, bago yung lumaganap yung sabi nilang may outbreak. And during those times, so I had to work kasi syempre, kailangan mo ng ay thank you po sa mga nag-greet. Thank you guys. Ayun, kailangan mo pa rin mag-work. So, I really thank God kasi compare din sa work ko before, syempre pag trabaho, si Ate Kirsten 16 eh. So kapag dumating ka sila mga 20 above, kailangan parang kahit ayaw mong magpasok or kahit hindi na yung choice eh. Hindi na rin na, hindi ako papasok, may sakit ako. Pero kapag nandun ka na sa stage na adulting, papasok ako kahit may sakit ako. Ganon yung So I thank God kasi I have a job that enable me to work from home na kahit masakit yung ulo ko, hindi na ako kailangan mag-prepare since Region 3 ako, tapos yung work ko is sa Makati pa. So, ang preparation talaga nun is, bukod sa preparation mo sa pag-aayos sa sarili mo, yung travel hours mo pa. So, maabot din ng 5 hours, mahigit, ganon. So, thank God kasi yun nga, nakakapag-work ako. Tapos, ang easy lang ng work, wala akong kinakausap na kliyente. Ano lang, non-voice siya, ganun. Salamat sa God. And, yun, kasi sabi ko, Lord, hindi ako nakapagtapos. Pero, you allow me to work sa ganitong nature ng trabaho. Yun, napapasalamat ako sa Lord sa blessing, 'di ba, ng life. And even din sa word na shinare ni at Kirsten kanina, yung I will give you a new heart. Kasi kahapon hindi ako nakapag-share. I was thinking about it. Pero pagbalik ko,
End na. So, I wanted to share it dito since wala kayo kahapon. Hindi. New heart, di ba? Yun. Kahapon kasi, yung topic is about love. And, um, gusto ko parang, ang direction ko sa akin ng God dun is, let it sink in. Ganon. Parang ganon yung atake sa akin nung intentional discipleship kahapon or even nung first na intentional discipleship na before man tayo dumating sa punto na, Lord, I wanna serve you. I wanna do this for you. Blah, 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 blah. Kailangan muna mag-sink in sa atin yung love ng God. And at the same time, yung question number 2 is, ang salitang tumatak sa akin is, habang nire-read ko yun, yung new life from Christ. Yan, new life from Christ. I don't want to sound na religious, pero ang dumadating talaga sa akin is yung salitang born again. New life, born again. Alam niyo yun? Parang para ma-enable tayo ng God for a new life, we have to be born again. Because, existing sa mundong ito, we have our own patterns na ano natin yung pattern ng mundong to. For us na makawalk tayo kay Christ, we have to be born again. Parang bata. Alam mo yung bata? Kasi wala yung kaalam-alam eh. Kung ano lang ituro mo sa kanya, yun yung gagawin niya. Sabi mo, mommy, sabi mo, ganon. Tapos sabi po ni tita, ganon. Maano siya, kung ano lang yung ituro mo. At the same time, kung ano yung nakikita niya, pinapamuhay mo. Ganon. Ganon siya sa akin. And nung nakita ko yung verse kanina na Ezekiel, yung I'll give you a new heart, I'll give you a new spirit, parang nag-ano sa akin yung word nga kahapon na yung born again. And napangiti ako habang binabasa ko siya. So thank God for His continuous message nga na let's always parang sa dami ng mga struggle natin sa mundong to, let's go back sa love ng God. Let's go back kasi parang darating tayo sa punto na, Lord, mahal mo ba talaga ako? Or parang matitake for granted natin yung love ng God sa atin. Uh, or mas ma-overpower tayo ng mga personal natin, ng mga challenges, struggles. Tapos nakikita natin yung love ng God na maliit. Or in fact, hindi maliit yung love ng God sa atin. Kasi, after all, kung titingnan natin, yung blessing na natatanggap natin, the mapangit man sa iba na you're still alive, pero yun eh, we have still this life na patuloy na inaayos ng God, binabago tayo ng God, tinuturuan niya tayo, and that's the unconditional love na din kahapon na tinuturo sa akin ng God na we are loved unconditionally. At the same time, na tinatanggap tayo ng Panginoon, is the same time na gusto niyang ayusin tayo, na ayaw niya yung buhay natin na ma mapariwara, ganun. Kung paanong minamahal ng magulang yung anak. So, salamat sa Lord kasi kahit matanda na. Thank you, Lord, kasi andun yung guidance niya because I don't have people around me. They just expecting from me but they don't wanna, parang hindi nila ako, for me, hindi nila ako na-approach to correct me. Pero thank God because He is a God na kumukonekta siya sa kahit anong paraan. And the message tonight, yung shinare ni Ate Kirsty. So thank you, Lord, sa tonight. Thank you, Lord. Thank you so much po, Ate MJ, for sharing your natutunan po kahapon. I really needed din that po, and belated happy birthday po sa inyo. Yes! Okay. Yun. Oh, okay. Okay, ang dami ko na-realize. Thank you, Lord. Okay, so sabi po ni Ate Natalie Pagtalunan, thankful for everything. Nagkaroon ng movement sa work,
Pero thank God dahil yung schedule ko now is okay pa rin at di affected yung pag-attend ko ng gawain sa church. Thank God din dahil ang pinagpe-pray ko lang naman before ako mag-work lagi ay maging maayos yung pag-work ko. Performance, yung metrics na need ipasa, pero binigyan pa ako ng bonus ni Lord. I received I received incentives netong last 2 months. Before all these, I was overwhelmed and with negative thoughts, worries. But now I am really, really grateful na my life has been overflowing with answered prayers. All glory to God, all credit sky Lord. Praise God po! Yes! Yon. Okay, so, while listening sa mga sinishare nyo, yun, may naalala lang ako. Though I don't know kung like, tawag dito, tama ba tong, in a way, tama yung pagkaka-interpret ko sa mga sinasabi niyo. Pero sige, i-remind ko na lang din kayo. Kasi, yes, I was reminded that hindi man related sa work yung like sa akin. Pero I feel like lahat tayo makakapulot ng something sa verse na to. It comes from 2 Corinthians chapter 12, verse 9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Na like parang sinasabi ni God na like, despite sa mga pagkukulang natin, kaya niya yung punan at tulungan tayo na i-give yung best natin sa isang bagay po, and that you don't have to be perfect para like magamit ni God or like to do something na like, wow, so amazing. Yes, ganon. So, yun lang. Share ko lang. Yun. Meron pa po ba na mag-share? Go ahead! Yes, amen. I rejoice in my sufferings and trials because when I am weak, I am still strong because of Him. Yes, so true po. Praise God. Praise God. Ay! OMG, may nagtaas ng kamay. Okay. Hi, Ate Ann. Ate Ann, Ate Ann, Ate Ann. Uy, dalawa sila. Wala! Nawala yung raise hand. Ate MJ, yes, what is it? Oh. Joke. Okay. Wait lang. Ano lang, naalala ko lang yung song, sabi mo. Actually, parang, yun nga, di ba, being thankful, tinadaan natin yun sa worship. Yung song naman na paulit-ulit sa soundtrack ko, every time na mag-open ako ng playlist, bukod dun sa piano na, worship, is yung Worthy of It All. Alam niyo ba yun, guys? Actually, late ko lang din siya na-discover. Last month ata, or this month. Yung ano niya is, umpisa niya is, and all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast, yeah, their crown before the Lamb of God and sing. Yun nga, parang yun yung ano ko na, Lord, thank you. You're worthy of it all. Buhay, oras, yung boses na to, kahit ganun, yan, you're worthy of it all. Yun yung aking, dagdag yan sa playlist niya, guys. Thank you so much po. Okay, I will add it to my playlist. Parang na-add ko na siya sa playlist ko kasi familiar yung title. Yes, okay. Okay, thank you so much po, ate, for sharing. Ate Ann, Ate Ann, Ate Ann. Eto na talaga. Eto na. Hi! Nauna po. Taas ng energy. Hi, Kirsten! Ayan, hello! Ayan, hi! I'm here on Baguio. Kamusta po kayong lahat? Ayan, so, ano ba? Something that I am really thankful for today. Ang sarap sa feeling na natitreat ko na yung family ko with an hard-earned money, and especially my mommy. Yung parang, ang sarap na natitreat ko na siya na, alam mo yon yung, kasi nga ano nga, diba nabanggit ko kagabi,
So, dual citizen na siya. Magdu-dual citizen na siya. So, kasi sabi niya nga, ang babaw naman ng kaligayahan, gusto niya makarating ng Baguio. And parang kanina, nakakatuwa lang na, sabi nga namin, contemplation is, ito yung first family trip namin together. Kaya, sobrang nakakatuwa kasi, alam mo yun, thank you Lord sa opportunity and for giving me the blessings, the capability para malibre ko sila in some way or another. Kasi, alam mo yun yung pinaka-consolation na pwede mong maibigay. So, sobrang thankful ako sa Lord for sustaining the strength. Sabi ko nga kay mommy, alam mo yan witness mo kung gaano karaming hirap yung ginawa ko para madala ko sila sa Baguio. Talagang overtime sa work, sa shooter, kahit pagod na. Pero, alam mo yun, sulit yung pagod, sulit yung lahat ng yun kasi para naman sa kanila. So, 'di ba, nagtatrabaho naman talaga tayo para sa kanila. And yun lang, sobrang nagpapasalamat din ako and thanking din sa 60 years ng buhay ni Mommy. And I pray na, ayun, so sooner or later, so madala ko na rin siya sa church in God's perfect time. Ayan. And at the same time, ayun, so sobrang nagpapasalamat din ako sa community ng Little Shepherds. Kasi although I was only new on this group, so binigyan na agad ako ni Little Shepherd ng pagkakataon to share, not just once but twice. So salamat sa pagtitiwala. Yun yung kasi syempre, sino ba naman ako para pagkatiwalaan na mag-share, 'di ba? Kaya and I pray na patuloy na ayun, magpatuloy tong group na to in order to inspire more people kasi iba-iba man tayo ng churches, pero alam mo yun, higit na mas nagkakaroon ng kalakasan kasi kapag we hear testimonies of God's goodness and at the same time nakaka-bless kasi alam niyo yon, we tend to meet new people or new brethren in Christ. So, siguro kung may hihilingin man ako or prayer man ako sa Panginoon, siguro magkaroon ng pagkakataon na we would see each other not just online, but alam mo yon, yung magkakaroon talaga ng fellowship face to face. Agree ba kayo doon, 'di ba? So, 'di ba kasi nakakatuwa na we are building a community through this online. 'Di ba? Yan, sa Inter Shepherd. Sa Baguio. Sa Baguio daw. Yay. Pwede, pwede. Ayan. So, on the way na po sa Baguio. So, yun lang. So, maraming marami pong salamat sa bawat sa bawat isa po sa atin for having this group na kahit konti lang tayo. Sabi nga, it's not about the quantity but it's about the quality. So, God bless everyone at magpatuloy lang po tayo sa pananampalataya po at sa pagsunod at sa pagsuserve po sa ating Panginoon. Yes. Thank you so much po. And thank you. Ano? Nabubula na naman ako. Thanks so much po for sharing. Enjoy your trip dyan sa Baguio. Hahabol po ako. And yeah. Yeah, it is super nakaka-inspire. Gusto ko rin i-treat yung parents ko someday. And bigay sa kanila yung everything. Yeah, hintayin lang nila. Yon. Please pray for me, bro and sis, para din maka-physical fellowship tayo. I'm still walking on my testimony pa kasi I badly need your prayers. Yes, opo. Yes, we will pray for you and manifesting na matuloy yung fellowship na yan. Hindi man ngayong year, maybe. Basta, I will wait for that. Yes, okay, yun. Mag-aaral muna ako mag-commute. Charot, okay. Okay, may dito eh, may nag-message dito eh. Wait lang. Ano na mababasa ko dito? This! Kay hala na, hindi ko po alam kung ate or kuya to. Basta galing po kay Miss/Sir Zen. Ha! Okay. Second Corinthians 12:9, 19 NKJV. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Yes.
I'm Ay, oo nga pala. Okay, mali pala yung term na nagamit ko. Yes, we hope and pray that God will answer our prayers. Okay, sorry po. Mali po pala yung term na nagamit ko. Apa, yes, okay. May gusto pa po bang mag-share dyan? Go ahead lang po. You can type it. You can chat it. You can, you can open your mic and yes. Opo. Iniisip ko po kung ano hinihintay ko. So, wait lang. Wait lang. Hindi kasi parang ang dami ko pinag-pray kay God, nagbablank yung utak ko. Let me think. Wait lang. Go, ate! Ako na lang din. So, dun sa tanong ni Little Shepherd, ayan, natawa naman, natawa naman ako doon. Every one of us na nasa waiting season, siguro, ipapasok ko na yung sarili ko. Kasi, ano ba, parang, I'm not getting any younger. So, ano na ako, meron ba ditong kasama ko na nasa malapit ng matapos ng kalendaryo? Ayun, so malapit na ako malapit na mag-expired sa kalendaryo. So, I'm already, 31 this year. Siguro alam niyo yon nasa punto ko ng pananampalataya at ng buhay ko na, ay, hindi ko pa ata ito na-share with everyone. So, from our family kasi, um, yung talagang yung family namin, talagang mostly we come from broken family. Ayun. So, maagang naghiwalay si mama tsaka si papa. So, yung aking pinsan din, although hindi naman talaga sila totally separated, pero hindi na binalikan ng father. Ayun. Tapos, so ayun. So, all that, parang all throughout that life, so parang hindi na iwasan na hindi pala maiwasan na hindi ako maging mapili. Kaya, alam mo yun, nandun ako sa season o pananampalataya ko ngayon. And prayer ko, Little Shepherd, na, Lord, if this is for me, if talagang kaloob mo na there would be someone. Kasi parang ang taas ata ng standard. Kasi parang, naging ko is, Lord, kung hindi lang din galing sa'yo, wag na. Kasi, alam mo yun, parang pinapangarap ko, sunscreen. Pinapangarap ko kasi na di naman naiinggit pero I'm kind of parang pwedeng ganun na din na yung mga ka-churchmate ko na buo yung family. So parang Lord, pinapangarap ko yun na darating yung panahon na yung tipong asawa mo, yung anak mo, you would all together come to church. Kaya parang on the earlier days of waiting, so nagkaroon ako ng pananampalataya na kung saan, Lord, someone po na that has the same faith with me. Kasi 'di ba, mahirap naman mag-compromise sa pananampalataya. Yun yung pinaka So, hindi ako after sa itsura, sa ano pa man yan. Sabi ko nga, Lord, yung requirement lang talaga yung may genuine faith lang sa'yo. Kasi kapag alam kong may tunay na pananampalataya, ganun yung parang naging bargain ko kay Lord na, Lord, kapag kasi may tunay na relasyon sa'yo, lahat ng mga character na yun, pwede. So, pero syempre, andun yung pressure. Sabi ko nga, Little Shepherd and Kirsten, andun yung pressure na, oh, you're already 31. Tapos, yung mga kaibigan ko, isa-isa na silang nag-aasawa. Tapos, isa-isa na silang nagse-settle down. Yung parang, sa batch namin, parang ako na lang yung napag-iiwanan. Kaya, nandun yung pananampalataya ko right now na, alam niyo yun, ready na ako na, Lord, if talagang para sa akin to, para sa akin. Pero nandun na yung prayer ko na if single blessedness talaga. Single blessedness, that would be okay. So parang binibiro ko nga yung pastor namin kasi parang syempre din, sila din, parang they keep asking, nagpe-pray ka ba? Sabi ko nga sa aming pastor, ay pastora, sabi ko kung hindi po talaga kalooban ng Panginoon, sabi ko sa kanya, magpi-finance ministry na lang po ako kasi yung aming finance ministry ay din, single blessedness. So parang di na din nag-asawa. Sabi ko kung ano po yung kalooban ng Panginoon kasi parang ganun din. Sabi kong siguro last na
ayokong pumasok sa isang relationship na alam kong hindi hindi binigay niya at hindi din talagang para sa akin kasi mahirap ipilit yung isang bagay na hindi naman para sa'yo. So, para sa mga katulad ko na malapit ng malampasan yung kalendaryo, malapit na tayong, yung pangit na akong expired, yung parang malapit na tayong malampasan nung panahon natin, ano, wag tayong ma-pressure. Siguro let's just openly accept God's plan for us. So yun lang. So, ayun. Nakakatawa yung ano ko, tapos yung ano ko pinag-share ko, pero yun lang. Thank you so much po. Ay, ang cute po nung sinishare niyo. Ewan ko, okay, yes. Okay, kapag, yun lang, sabi ko lang, remain patient, ate. Dadating din yan in God's will. If it's in God's will pala. Ayun. Okay, so sabi po ni Miss Trins and Keon, thankful for a lot of things. I was reminded that no prayer is too small for God. As your lola, don't rush. I got married at 32. Hehehe. Oh, ate. Wala lang. Yun. Sabi ni Ate Deeps, same tayo sis Ann, waiting, 31 na din. Ano ba? Okay. Hindi ko alam. Hindi, in some ways, nakaka-relate po ako sa inyo. In some ways, hindi rin. Malamang, hindi naman ako. I mean, 16 pa lang ako eh. Pero, I decided to put ayun, bawal nga. Yun nga. I decided to put myself on break. Paano on break? NBSB pa rin po ako. Yes, of course. Oo, ako pa yan. Yun. Pero kasi, I'm the type of girl kasi na like, when I like someone, I pursue them. O, di ba? Like, why? Why? Ganun. And then, nung grade 10, last year, I pursued someone talaga so hard and like, it drained me so much. Tapos yun, parang it didn't end well. Opo, bata pa ako, ganun. And then I decided, sabi ko kay God, Lord, sige, tama na, ayoko na. Okay, I will stop pursuing men and I will start pursuing you. Ganon ang atake. So I'm in the season where in like wala muna, no love. I'm not chasing romantic love and I'm chasing God. Yun. And then, I'm waiting na lang talaga na like, maging complete po ako. Kasi sabi ko like, parang, ay, gets ko naman, Lord, na hindi pa ako ready, na hindi pa ako ganyan, ganito, na ganito yung gusto ko, pero parang hindi pa ako prepared para kunin yung gusto ko. So, sige, Lord, set aside ko po muna yun. So, yun. Ano tong mga nakikita ko sa comment section? Yun know, so nakata, palagot natin sis Ann and sis Dips. Oo, bawal. Hoy, nag-aaral pa ako mabuti. You see this? Charot. Diploma. Diploma? Ewan ko, basta yan. No? Wala! Yun, sige, go lang. I'm taking my time. I'm battling the urge to like, Lord, gusto ko yung someone na yan. Ganun. Pero, yeah, tama na. Si God muna ang ipupursue. Yes. Opo, eto na mga ate. Yun. Ayun. Ano pa ba? Ano pa gusto niyo i-share, mga ates and kuyas and everybody? Yun. Pero I am enjoying naman. I am slowly getting used na like, to the single self-love. Yes, ganun. Oo. Yun. Haha. Hotdog. Meron pa ba? Take your time. I will off my mic po muna. Opo. Pero yes, if you wanna share something, feel free to share. Ay, naku. Nung 16 ako, wala sa vocabulary. Sabi ko nga po, opo, ganun. Pero don't worry, open naman po ako sa parents ko about it. So, may guidance pa rin naman po ako. Yun. Pero yeah. Yes, aral muna, si God muna, family muna, yun. Opo. Yes, alam ko na yung priorities ko right now. Okay. So,
Okay. If wala na pong mag-share, okay. Kung may mag-share pa po, please raise your hand. Yun. Kung may tinatype po kayong something sa chat box, ganun. Yun. Paki-raise na lang po ng hand and we will wait for you, ganun. Kung wala nang hahabol ko, ano po? Wala pong share? Sige, 7:50. 7:50! O yun, wait tayo hanggang 7:50. Ding, ding. Charot, parang wala na. Okay, heart react po kapag okay na po ang everybody. Okay, okay, okay. So, yan. Hala, wait lang. Yan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much po and see you next time. Pero before we end, syempre, closing prayer po muna. Okay, so yun. Let's bow down our heads, close our eyes, and feel the presence of our Lord Jesus Christ. Lord God, thank you po for joining us po sa naging Thanksgiving po namin ngayong gabi. Maraming maraming salamat po, Lord God, for everything, for the life po, Lord God, for all of the blessings that you have given us, the trials po, Lord God, that brought us closer to you, Lord God, and for hearing our prayers po, Lord God. We pray po, Lord God, for your continued guidance po, Lord God, sa amin, Lord God, na pagpatuloy niyo po yung pag-guide po sa amin, sa mga buhay po namin, Lord God, na naway we keep on walking po, Lord God, sa path po na inilaan niyo po para sa amin po, Lord God. We pray po, Lord God, na mas pagtibayin niyo po yung faith po namin sa inyo, Lord God. And that you continue to give us wisdom and knowledge po, Lord God, and that you continue to change our lives po, Lord God. So, ayun, and we pray po, Lord God, na mas dumami pa po ang mga tao sa community namin, Lord God, na naway mas marami pa po kami mga tao na mas mailapit po sa inyo, Lord God. This is all that we ask for and all that we pray for in the mighty name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Amen. Yeah. Oh my gosh, thank you so much po for tonight. And yeah, see you when I see you. See you next time.